Okay, tungkol kay Gideon pa rin tayo magkasama. I welcome again ang aking apo na si Kasmed. Ayun, bantagin mo yan. Nandun pala, sabi niya, si Ma'am Cora at Marlene, umawit, sabi ni Kasmed. Oh, I welcome again Ma'am Remy Kalidapawig and the, and the Somera family. I welcome also Brother Ralph and Sister Joanne Rojas. I welcome also Sir De Ocampo at nandyan pa rin ang mga Yagi Taguba family. I welcome also again, nandyan pa rin sila Sister Sumera, the Florentino family, the Darisan family, Villante family, Bautista, Malan family, the Villanueva, and the Maduma family. I welcome also the Laforgan Bangalan family. Yes, welcome also for the Lasam at mga Hernando family. I welcome you all. Nandyan kayo ha? Okay. So, balik tayo sa lesson natin. Pero nandito pa rin tayo sa comfort. Sabi ng lesson natin, dedicated people have learned to comfort themselves and others. Kasi sabi ng 2 Corinthians chapter 1, verse number 3 and 4, tingnan natin to nasa tindi ng mga challenges at mga struggles at mga frustrations at mga disappointments. We went to God in prayer and what happened? Sabi niya rito sa verse number 3, Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, the God of mercies and the God of all comfort, who comforts us in all our tribulations or tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the same comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Ganon yan makasama. So, I understand in my position today that there are times that talagang nasa lowest ebb ka. Yung bang talagang sabi mo, wala na eh. Talagang hininga mo na lang, hinahabol mo. So yan, para COVID ka. Yet, God said, my child, cast all your care upon me because I will give you peace of mind and heart. Kaya nga sabi niya, his invitation pa rin for us to draw closer to him. Ay sabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Again, we congratulate the Rumbawa and the Corpus family for their daughter. Daughter-in-law ito eh. Si Ma'am Cheryl Corpus Rumbawa for passing the nursing board exam. Antakin mo, ang nakapasa out of 11,000 ay 5,000 lang. So, talagang you need to evaluate yourself. Ano po? Para papasa na rin kayo next time. Kayo mga hindi pinalad. Maaring salet, ganon. And we congratulate also Major Mario Aragon, seeing her daughter, one of the board passers sa teachers board. Okay. So, kung nandiyan kayo, we'll go to the verse na about comfort. Okay? Sabi niya rito, sa Judges chapter 6, 36 to 40, na ito si Gideon ay was a comfort to the people. Why? Pakinggan to Naging comforter siya rito eh. 36. And Gideon said unto God, if thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said, I will prove you. Karoon siya ng comfort, you know why? Kasi sabi niya, Lord, I am going to prove you. At sabi niya, behold, I will put a fleece of the wool in the floor. If the dew be on the fleece only, and it be dry upon all the earth beside, then I shall know that thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said. And the Bible says, verse number 30, and it was so, for he rose up early in the morning, thrust the fleece together, and wring the dew out of the fleece, a bowl of cool water. Mataking bowl pala, hindi lang pala glass pala, bowl pala. Kasi glass kasi ang hawak ko rito. 39, nung sabi niya. And Gideon said unto God, let not thine anger be hot against me, and I will speak but this once. Let me prove. Yun na. Prove. I pray thee but this once with the fleece, let it now be dry up only upon the fleece, and upon all the ground let there be dew. The Bible said, 40, nagkaroon ng comfort si Gideon dito. You know? God answered his prayer. Ready, read. And God did so that night, for it was dry upon the fleece only, and there was dew on all the ground. You know,
Nagkaroon ng comfort doon na, oo nga pala, ito ang evidence na talaga mahal na mahal ako ng Diyos. Ni-prove ko siya. And then, ginanap ng Diyos yung kanyang pangako. Na ano? Na talagang nothing is impossible with Him. Hindi nyo ba alam? Karamihan sa atin, hindi natin alam kung saan sa verse na sabi ng Diyos, prove me, di ba? Pero mayroon yan sa Bible. Sigurado yung mga old people katulad ko, alam niyo, di ba? Senior citizen. Saan yon? O, di ba sayin natin para naman alam niyo na sabi ng Diyos, subukan niyo ako at gagawin ko talaga yung pangako ko. Ginawa ng Diyos sa akin yan, sa pangako niya. Sabi ko sa nga sa inyo, poor lang kami, pero tinubukan ko ang Diyos. Talagang ginamit kami ng Diyos dito. Sa church na ito, sabi ko nga sa mga membro, alam niyo, ang pagtingin ng mga kapitbahay sa atin dito mayayaman. Bakit? Siyempre nga naman, God is a God who blesses. Malakay 3:10. Ano sabi niya? Dito talaga sinabi ng Diyos, prove me, pwede ba? Lahat tayo niyan. Walang exempted dito. Lahat ng tao. Tulad ng Pilipino, walang exempted pagdating sa law of taxation, di ba? Ready, read. Bring ye all the tithe into the storehouse. Tithe sa plural. That there may be meat in mine house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows, plural, of heaven, and pour hindi drop, pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Ay, totoo yan, mga kapatid. So when we prove God, because He promised that He will be with us all the time, then God will be well pleased. Kasi ganito yan. Sabi ng isang doktor, sabi niya, the things that looks impossible with us is God's business. Ay ba, totoo yan. Mantakin mo, pandemic. Dapat nagkaroon tayo ng alibay. Okay, excuse na. Ay, pandemic, Panginoon, hindi kami makatulong sa missions. Anong hindi? Tingnan nyo, God's blessings overflow throughout. O katulad nitong nakikita nyo rito, di ba? It's flowing. Itong ilog dito, galing sa taas pa. Pagkataas meron pa galing dito sa baba. Tignan nyo. It's still flowing. Ganon ang biyaya ng Diyos. Because God is a God of miracles. Sabi nga niya, sa mga Israelites, sa wilderness, wala kayong tanim na makita doon. Wilderness Wala din palengke. Wala din tubig. Pero I am Jehovah Jireh. Ibig sabihin, God provides. Diba sa Psalms 23 naman yan? He makes me to lie down in green pastures. Provision yan, diba? Sir Salme Garcia. And you know what? Sabi ng Exodus chapter 16, every morning, papadala ang Diyos ng tinapay. Linuto pa sa langit yan. Tinawag nga na angel's food yun And then, nung nauhaw sila, sabi ng Diyos kay Moses, may bato doon sumusunod sa inyo. Puntahan mo, paluin mo. Pagpaluin Moses, sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy ang tubig. Hanggang doon daw sa valley. Kaya uminom yung mga hayop at mga alaga nila. I welcome Ma'am Lingayo, Jemima from Tabok. I welcome also again Ma'am Alpay, mga da from Quezon, Philippines. Okay, tapos na tayo sa comfort kasi tapusin na natin to, Sir James Tobias Batong. Salamat sa pag-outline mo. Ang ganda pag-outline ng taong ito kasi engineer to Ready? Number 3, dedicated people like Gideon stayed committed until the mission is accomplished. Si Gideon was accomplished. Tapos na Kaya nga si Apostle Paul, kung isipin nyo, makita nyo yung kanyang missionary journey. Meron siyang first missionary journey, second missionary journey, and last missionary journey nung pumunta na siya sa Rome. Yet, he said, in the sunset of his ministry, about to leave this world, sabi niya, Timothy, I charge you to take the lantern o kaya yung torch and preach the word. Be instant in season and out of season, because time will come when preachers will just apostatize. Ayaw nilang katotohanan. They don't believe in hell anymore. They don't believe in heaven anymore. They don't believe salvation by grace through faith anymore.
but their God is their belly, sabi ni Apostle Paul. Sabi niya, Timothy, be instant in season and out of season. Just preach the word. Rebuke, reprove with all long-suffering doctrine. I welcome Ma'am Remy Balunus Pawik. Also, Sir Danny Maganda. Okay? And sabi niya, Timothy, pupugutan na ako ni Nero ng ulo. Yun mga nakalagay yun sa verse number 6. 2 Timothy 6, di ba? 4:6. I welcome Justin Iban Talod Balisi. Salamat, nandyan kayo kapatid. Sabi niya, si Nero na yan, talagang puputulan ako ng ulo. Pero Timothy, tandaanan mo, I was committed to follow Jesus. I did not turn back. I set a good example. Sabi niya kay Timothy, kaya nga sabi kay Timothy, di ba, 1 Timothy 4:12, be a good example to the believers in word, in charity, in purity. Because, Timothy, sabi niya, Timothy, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Timothy, because I did that, I have a crown of righteousness that I'm going to receive. And if you are going to be committed, dedicated, you are also going to receive the crown of life. Ganon yan mga kasama, di ba, Preacher R.G. Ong? Oh. Kaya nung narinig ko na si President Emmanuel Macron ang maging unang emperor ng Revived Roman Empire sa January 1, 2022 to raise a European big army. Sabi ko, ito na ang chapter 7. Ng Daniel. And nagpatayo sila doon ng hayop. Describe sa chapter 7 ng Daniel. Nagpatayo sila sa Brussels, Belgium. Ulo niya, lion. Pakpak niya, eagle. Katawan niya, leopard. Paa niya, bear. Basahin niyo sa chapter 7. Talagang pinatayo nila yan ngayon sa harapan ng Parliament Building sa Brussels, Belgium. Maaaring natanggap ninyo, ini-post namin. Mantakin mo, mukha niya lion, pakpak niya eagle, katawan niya leopard, paa niya mga teddy bear. Hindi panda teddy bear, sapagkat yun ang nakalagay sa Daniel chapter 7. So, here is the revived Roman Empire. According to Daniel chapter 2, the last empire before the 1,000-year reign of our loving, precious Lord Jesus Christ, who died on the cross to shed his precious blood so that we will be redeemed. He was buried and rose again and coming again, and therefore you need to love him because he said, if you love me, keep my commandments. If you love me, keep my sayings. When you do that, sabi ni Lord Jesus Christ, I will come and abode in your body so that I will use you to win others. Totoo yan mga kasama. Salamat muli kay Preacher R.G. Ong. Okay? Now, tapos na tayo sa natawag na comfort at nandito tayo sa committed until the mission, Gideon's mission was accomplished. 8, 12, 13, and 17. Judges 8, 12, 13 muna. And then punta tayo sa verse 17 mamaya. Okay? Salamat, nandyan si Gideon. Ganda ng history ni Gideon. As I said, 3 chapters nga ang nailaan sa kanya eh. Okay. And when Zeb and Salmona fled, he pursued after them and took the 2 kings of Midian, Zeba and Salmona, and discomfited all the host. Talo na. Okay? And sabi in 13, ready? Read. And Gideon, the son of Joash, returned from battle before the sun was up. Takin mo yan. Talo lahat. Look at verse 17 na. Okay, 17. And he beat down the tower of Penuel. Pati yung pinagkakatiwalaan ng kaaway, sinira niya. And lahat ng tao roon, winasak niya. Tapos, so, there was peace in Israel during the time of Gideon. Ibig sabihin,
mission accomplished. Di ba ang ganda nun? Na mag-retire ka, na ang iiwanan mo opisina ay ano? Kaya ang aso na maiihi at saka magdumi sa harapan ng gate namin. Gusto ko na rin mag-rapture kasi alam, mainis ka talaga eh. Oo, totoo yan. Eh bawal naman yung mga stray animals dito. Anyway, kung sa 2022 at magbago ang gobyerno, sabihan ko talaga na kung sino man bago na mayor ay magdala palagi ng platoon of police na manghuli ng aso dito sa lugar namin. Kasi alam nyo, si Brother James at Sister Michelle, hinabol ng aso dyan sa Pitong Street. Nagkuhan sila, nadisgrasya. Nakita ko yung tuhod ni, ang ganda pa naman tuhod ni Sister Michelle, maputi. Alam mo, gas-gas at tumugo. Di ba, Sister? Oo. Yeah. So, salamat. Salamat at may sound na. Okay. Okay. Nandiyan ang pinsan namin, Mayodong. Okay. So, ang kapatid, we'll pray that God will use us bago man lang mag-rapture. Dahil ito nga, vaccination, di ba? Mantakin mo, before December 31 daw, lahat tayo mabaksin. At mabuster. Sabi ko, wala pang 6 months, mabuster ako eh. Wala pang 6 months, di ba? Eh, Jen nga, sabi ni Mayor, dapat isa lang. Ngayon, mabuster daw. Di ba, Ma'am Miriam? O, may nabuster ba kayo, Ma'am Miriam? Ha? Anyway, we need to pray. Bakit? Pag dumating ang Omicron dito, mantakin mo, nagulat lang sila Japan, nandyan na, sa Hong Kong meron na. Baka sa Philippines meron na, pero alam mo naman, Pilipino. Ang pagtingin nila sa Omicron ay macaroni. Hindi naman pwede ganun, di ba mga kapatid? So, committed siya mga kapatid. And tingnan natin si Isaiah at we welcome Faith Unni Kibuan. Baka pamangkin ni Kanto Ma'am Nelly. Oo. Oh. Ay, sabi ko na nga, bay. O, salamat naman mga kamag-anak namin nakikinig sa iyo sa Word of God kasi kung maghari na si Emmanuel Macron sa France at siya na ngayon emperor doon at naiwan kayo, halimbawa lang. Hindi, sabi ko, thank you Lord. Ready? Diyan na kayo, Isaiah 6:11. Kasi sabi ni Isaiah, Lord, tagal ko nang mag-preach dito. Sabi ng Diyos, dapat committed ka, dedicated ka, Isaiah. Ha? Kaya sabi ng Diyos, kasi sabi na Isaiah, nagreklamo siya. Then said I, Lord, how long will I preach? How long? Pagod na ako. Mantayin mo, biyahe dito, biyahe doon. Araw-araw ko naghahanda ng lesson, sabi ni Isaiah. And God answered Isaiah, tuloy nyo, until the cities be wasted without inhabitants. Kaya tuloy-tuloy tayo sa vision natin, sa RBC, the goodness of Sir Ma'am Sinense, Manager Rodel, Sir Chabi, Sir Nicole, Sir Sojo, and Ma'am Sarah. Until the cities be wasted without inhabitants. Kung walang ng tao manood, cut tribulation na, dito na tayo huminto. Or nag-rapture. And the houses without men, and the land be utterly desolate. Pagka nag-nuclear exchange, ay sabi ko sa inyo, alam niyo mga kasama, magpadala daw ang Amerika ng 28 satellites sa space kasi wala silang pangharang sa hypersonic missile ng China at Russia. Wala. And the only way to do that is to send 28 satellites to monitor these hypersonic missiles para salubungin nila ng laser beam. Ito kasi ang masakit mga kasama. Nag-spend ang China at Russia ng pera
para matalo si Trump. Kasi ang Trump na taong yan, sabi niya, I'm going to create a space force. Yung sabi ni Reagan noon, space, yung Star Wars. Kaya, ayun, si Biden, mas malambot pa sa ilong ng babae yan. Oo. Kaya yun. Ayun. Talagang walang takot ang China at Russia. Kasi sabi ng Russia, okay, we will invade Ukraine. Bakit hindi naman kayo? Hindi naman kayo mag-react diyan kasi kilala namin si Biden na yan. Biden na yan eh. Biden. Yan. Ibig sabihin, past tense to si Biden na yan. Kaya nga sabi ng mga taga Fox News, paano ba nanalo yan si Biden na yan? Hindi niya alam kung saan siya. Hindi niya alam makipag-usap. Totoo yan mga kapatid. Kaya yun din ang curse ng Diyos sa Amerika. Because America had turned their back on God. Antakin mo, abortion. Same-sex marriage. At ang mag-pray, in-outlaw nila sa mga schools. Magbasa lang ng Bible, masuspend na. Makick out ng teacher. Narinig niyo yan, Oo. At ngayon, pinalitan nila yung English, Wala nang she, wala nang he. Ano pala? Shim na lang. Narinig niyo yan. At dapat lahat daw ng kubeta, CR, 3 na. Isa sa male, isa sa female, at isa sa... Ay, 4 na pala. Isa sa bakla, isa sa tomboy. Alam niyo mga kapatid, iba ng panahon natin. Ito yung sinabi ni Lord Jesus Christ as it was in the days of Lot. Na talagang morality in chaos. Sabi nga ni Jimmy Evans bakit? Antakin mo, people are staying and living together without legally married. Okay lang daw. Kahit sa mga churches. Ay mga kapatid, mag-pray tayo. Na wag naman tayo dagukan ng Diyos sa lugar natin. Okay? Committed siya. Then si Apostle Paul was also committed. Next. Philippians 1:21-26. Itong commitment talaga. Pangalan nito, si Gideon committed. Ay committed din si Paul. Okay, basahin natin. Philippians 1:21-26, for to me to live is Christ. Sabi niya, habang nabubuhay ako, itaas ko si Kristo. Siya lamang tagapagligtas ng buong sanglibutan. Remember, He died for us so that we'll be saved from our sins, but also for the sins of the whole world. Not only for us, because Jesus Christ died as a Lamb of God to take away the sin of the world. Yun ang ating mensahe, that God sent His Son on Christmas time so that this world will not be condemned, but to be saved by His Son. Verse number 22, but if I live, sabi ni Paul, in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I choose, I don't know. For I am in a strait between two, having desire to depart and to be with Christ, which is far better, kasi wala na yung mga nang iinis dyan sa kalsada, di ba? Yung mga nang iinis dyan. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. Totoo nga naman. Bakit? Katulad kahapon, ang mga preachers at young preachers nagtanong sa akin ng mga doctrinal issues. Ay, sabi ko sa inyo, matindi. Kung wala ako, papaano yan, di ba? Look at 26. That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Totoo yan. Masaya yung mga preachers nung nasagot ko yung mga tanong nila. Oo, salamat naman. Sabi ko at nasagot yung tanong, Oo. So, sa Apostle Paul was committed until his mission was accomplished. Ganun ho yan. Bakit? Araw-araw ko na sa television. Araw-araw ako na sa Facebook. Live streaming, araw-araw ako. Bakit? Kasi nga, the days are numbered. Kaya kung makita nyo mga updates na ito, sabi ko, matindi naman ito. Ang tayong Golan Heights, sabi ng United Nations, ibalik daw ng Israel kasi hindi nilupain yun. Kinupkup lang daw nila 1967 and ni-enlarge nila noong 1973,
October War, Yom Kippur War. Katapos ngayon, bawal pumasok yung mga Jewish and Christians sa Temple Mount kasi nandun daw yung Muslim mosque. Samantala dati pwede naman kasi tourist spot na yan, mga kapatid. So, we will see more violence doon sa Israel because of that kind of UN General Assembly resolution. Batas yun. And that's why, makita nyo sa Bible prophecy na ma-involve ang Russia, ma-involve ang China, ma-involve ang Iran to attack Israel. Pero salamat naman, may Ezekiel 38 and 39 na ilibing ng Diyos sila sa bundok ng Israel. Kaya, alam mo, binanggit ko yan sa aking contribution sa YouTube kasi about China nga. Nag-react pa naman isang tao. Sabi niya, don't mention God because China is not going to leave the South China Sea. Kontakin mo yan. That is the greed of China. Malinaw naman sa Revelation 6 verse 3 and 4 yan. And 16 verse 12 ng Revelation that China is going to become a powerful country in just a few moments before the Battle of Armageddon. Ganon yan mga kasama. Meron yan. Kaya nga, sabi ng military expert, the atmosphere before the First World War is the same. The atmosphere before the Second World War is the same today because the Third World War is about to blast the earth during the tribulation period when 1.3 billion of people will be slain in one day. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, except those days shall be shortened, no flesh shall be saved. Kaya salamat, walaan tayo rito. And like Noah, let us do that which is right to tell others that destruction is coming, but there is a place of safety, and only Jesus, the Rock of Ages, can protect us because He will bring us to His mansions in heaven. Okay, last point na, Sir James. Para matapos na itong Gideon. Okay? Ready? Last point. Kasi number 1, dedicated. People have learned contentment, have learned to comfort themselves and others, have learned to be committed until their mission was accomplished, and have maintained, Gideon has maintained his character until his death. Narinig nyo? Ang ganda yan eh. Ito pass yata ni Sister Remy ito sa akin. Nasabi ng quotation niya. When you lost a possession, you lost nothing. When you lost a loved one, you lost part of your life or your wife. Diba ako? I lost my wife. I lost a part of my wife. My life pala. When you lost your health, you lost a privilege to stay healthy. When you lost a character, you lost everything. Totoo nga naman. Ilan ang pastor umalis sa kanilang churches sapagkat iyak talagang puso ko. Kilala ko mga yun eh. Yang pa sila sa akin na nung nasa camp kami, I preach about morality. I preach about holiness. I preach about being careful with women and finances. Ayun, balitaan ko na lang sa pamangkin kong pulis, yung tinatingala kong pastor na, young pastor, encourage him. Pinagandang building. Pina-aircon pa, pina-carpet pa, and yet, the truth came out. The truth came out. Ayun, alis na lang siya. Ay, sabihin ko sa inyo. Oo. Kaya si Satanas talaga, we are not ignorant of his devices. Kaya hanggang ngayon, kahit senior citizen, nag-iingat pa rin ako. At sabi ni Pastor Karim, Sir, mag-asawa ka na kasi para hindi ka mapahamak. Ay, kahit hindi ako mag-asawa, hindi ko mapahamak. Bakit? Because Jesus said, the demons will not overwhelm you if you know how to fast and pray. Ganon yan, mga kapatid. Pero, kung hindi pa mag-rapture at magpadala ang Diyos dito, tanggapin ni faith. Okay, tuloy natin ito. Gideon maintained his character until the day of his death. Alam niyo, namatay si Gideon, mga kapatid. Pero, maintain niya ang kanyang,
Tignan niyo ito. Kanyang karakter. Hindi siya nagbago. Ganon tayo. Low profile pa rin tayo. Kahit yumaman tayo at yayaman. Di ba, Ma'am Lami Rumbawa, Magigad? Aba, member pala natin to sa isang mission natin sa Piata. Tingnan natin. Verse 32. Chapter 8:32. Namatay siya, not losing his character. Ang ganda ng karakter nito. Anong sabi niya rito? And Gideon, the son of Joash, itong karakter niya, died in a good, nandun yung good moral character, good old age, and was buried in the sepulchre of Joash, his father, in Afra of the Abyssite. Tingnan, maganda pang libing niya. Alam niyo mga kapatid, may mga hari sa Israel noon na nawala yung karakter nila. Alam niyo ginawa sa kanya? Sinunog lang at hindi linamayan. Pero ito, nilibing sa sanktuaryo de Pilipinas. Ginawan pa ng pantheon na granite. Anyway, imbento ko na lang yan para naman isipin niyo yung sanktuaryo dito, di ba? Para ba nasikikita yung mga sanktuaryo dyan na may pang mahirap. Pastor, mayroon bang pang manghirap sa sanktuaryo? Oo, malapit sa gate. Sabi nga nung worker doon, meron din kami, pastor, libre. Pero tingnan niyo, apartment style, patong-patong daw. Tingnan mo. Meron din yung pang common people, yung lupa lang. Meron din yung medyo mayaman, medyo itinaas yung pantheon nila. Meron naman yung Muslim talaga, ginawa ng worth 2 million na bahay, yung mga patay. Anyway, tayo ay gumagawa din ng chapel pero para sa mga buhay. Di ba, mga kapatid? Kaya kayo dyan na talagang committed. Ano pa? Comforters and contented with your lives. Lives. Ano sabi niya? I am contented with my life because Jesus is enough. And then, I maintain my character. Alam niyo, isa sa nag-maintain ng character niya, kahit naghirap talaga siya. Nawalan pa ng misis. Di ba si Job? Nagkasakit pa. Hindi niya nawala ang karakter niya. Look at this. 27 verse 5 ng Job. Para makita niyo dito mga kapatid. Na si Job ay isinulat sa Old Testament para naman may makuha tayong lesson. Okay? Kung nandyan kayo, all of us will read it together para meron naman kayong baon sa araw nito. Ready? Read. God forbid that I should justify you. Till I die, I will not remove mine integrity from me. Ay, totoo yan. Kaya nga sabi ng psalmist, Lord, before I die, give me neither poverty or riches. Feed me with food convenient for me. Narinig niyo? Kaya nga, as I said, may mga mag-run sa politics. Mantakin For what reason? For corruption? For what reason? For power? Kaya nga tama sabi ni Singson, Governor Singson, sabi niya, ikaw naman, Manny, huwag ka na lang mag-run. Maubos lang pera mo dyan, gamitin ka lang dyan. Alam niyo kung minsan, pag nalasing ng tao ng power, wala nang pinapakinggan. Oo. Kaya kung ako ang pastor ni Manny, sabi ko sa kanya, Manny, maganda na lang na yung pera mo, pang-build natin mga chapel ng lahat ng Baptist churches kasi nagbago ka naman dahil sa isang Baptist pastor. Sabi mo, di ba, Brother Manny? At least maraming Brother Manny tayo rito. Di ba, Ma'am Katrina Tumang-Ilbaral? Bait ng sister natin to. Hindi nakakalimot to Oo, inalam niya ang bangko ko. Salamat. Oo. Totoo yan, mga kapatid. Punta tayo sa karakter na ito. Sabi ni Apostle Paul sa Acts 20. Hinggan natin to. Yun, nandun si Ma'am Michelle Ganabanlasam. Alam nyo, pasalamat ako sa inyong mag-asawa. Binigyan ko yun ng Diyos 2 anak. Magki-compete din kayo kay David. Si David, magtatatlo na si David.
Okay. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo naman si David namin. Oo. Nung lalo na dalawang gwapong bata. Pangalan ng isa AC, yung isa Nick. Okay, chapter 20. Ni-maintain ni Paul yung kanyang character. Kaya sabi niya sa verse 27, 20-27. Yung ganito Anong sabi niya? Anong sabi niya? Ready? Read. For I have not shunned to declare unto you all the counsels of God. Mantakin niyo yan. 33, punta tayo 33 yan. Karakter, pinag-usapan natin dito. Kaya nga nagtiwala mga membro sa akin, pakinggan niya mga pastor. Bakit nagtiwala mga membro sa akin? Kasi may evidence Di ba, Brother Ray? O evidence, bakit? Makabili ka ng lupa, mamahal ng lupa. Makabili ka pa ng building, ang tindi ng mahal ng mga kwan ngayon. Pero, nangyari, siyempre, by the grace of God. Meron. Ano sabi niya sa verse 33? I have coveted no man's silver or gold or apparel. Totoo yan. Kaya, salamat ko sa mga membro na nagmamahal sa Panginoon. Alam niyo kung, sabi nga ni Pastor Howard Quinlan sa akin, if your members love the Lord, you have no problem. Tama nga naman. Pero i-maintain din natin ang ating integridad, character. Kasi oras na mawalan ng tiwala mga membro. Kaya mga pastor nakikinig, young preachers, ay yung sinabihan ko, alalahanin niyo may mga pagsubok. Mantak yung bata pa lang kayo, 18, 20, 25. Young pastors kayo. Ako, 68. Sinasabihan ko kayo rito sapagkat kung mawalan ng tiwala ang membro sa inyo dahil meron kayong ginagawa na hindi kaya sa harapan ng Diyos, alis sila. Hindi sila magsuporta sa inyo. Di ba, Brother Donald Litawa? Brother Donald, padalhan mo naman kung sili dito, ha? Okay. Ito, mga kapatid. Kayo bang nanonood sa television? Bakit ginagawa ni Pastor? Live kasi ito live. Sa television kasi, replay na yan. Pero at least nanonood si Dario Malyari at saka yung mga Molina family at saka sila Ancheta, Binarao, Paralta, mga Melad family at saka si Sir Boy na kapagtahi ko at saka si Alilang family. Tawagin yung mga kasama nyo dyan. Kasi mga tinuturo dito, mga kasama, values. Values yan ang sinasabi ni Professor Ma'am Nelly Balag na si Glind moral values at mga biblical values sa lesson na ito. Bakit? Mga Old Testament, mga heroes have lived a life that is worth emulating. Ganon yan mga kapatid. So, Gideon maintained his character until his death. Ganon naman gusto ng Diyos And the only way we will do that is to follow the blueprint. Ito ang blueprint. Okay? Ito ang prescription. Ito ang GPS. God's perfect standard. Itong protocol. And let us read verse 1 and 2 sa Proverbs 3. Maaaring sabihin, Pastor, ilang beses mo na binasa yan? Di i-memorize nyo kasi para hindi ko nabasahin. Pwede ba? Di ba? Cecil Silagay. Tignan nyo. Ganana, edi Cecil to. Agam Castro yan. Okay. Ready, read. My son or my child, do not forget my law, but let thine heart keep my commandments. And the result is, for length of days. Ayun nga, nangyari sa akin. Length of days na ito. Takin mo yung ibang pastor na matay na. Yung iba, 50, 40, 39. Yung pastor dyan nga, 65. Ako, 68. Mantakin mo yan. Kaya Chato Velarde Arrojado, salamat sa prayer mo, sister. Oo. My child, do not forget my law. Why? Let them keep my commandments for length of days and long life and peace. Bakit peace? Kasi nga harmless as doves tayo, peacemakers tayo. At sabi niya, shall they add to thee? Totoo yan. Nadagdagan nga kasi mga edad lang ng mga pulis na mag-retire, 56. Ako, nalampasan ko na yung 66. Di ba? Pero,
as we follow God's word. Sabi niya sa verse 3, let not mercy and truth forsake thee. Dapat mapagpatawad tayo. Nga sabi ko, harmless as doves tayo. Saktan ka man, sige lang, tuloy lang. Si Jesus nga, sinampal. Binunutan pa na balbas. Kinoronan ng tik, pinako pa. Pero sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Let not mercy and truth forsake thee. Truth ay, dapat, paggastos ng pera, ayusin natin, hindi yung bili dito, bili doon na wala naman hindi naman God glorifying. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Ano mangyaring result sa verse 4? Ready? Read. So shalt thou find favor. Saan? And good understanding in the sight of God and men. You see, man proposes, but God disposes. God is still holding the hearts of men. And He can turn it for good. Trust in the Lord with all thine heart. Do not lean to your own understanding. Pwede ba, huwag kayong mag-imagine ng mga negative. Mag-imagine naman kayo ng positive. Bakit? Look at that. Lean not to your own understanding. Trust in the Lord with all thine heart. In all your ways acknowledge Him. He shall direct thy paths. Verse 7. Ano sa 7? Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. And what? Depart from evil. Kung anong kasama niyan, hinsawa. Magtiwalayan ninyo. Bakit magtiis kayo dyan? Antayo, hindi asawa yan. Pastor, may anak na kami. Di, gawa ka ng paraan para suportahan yung anak nyo. Tapos siwilay ka na. Ready? Verse number 8. It shall be health to thy neighbor, barrow to thy bone. Meron kang peace of mind and heart. Ibig sabihin, pati mga buto-buto mo ay magkaroon ng bagong natawag na healthy tissues. Ganun yan. Bone marrow ba? Honor the Lord with thy substance. With the first fruits of all thy increase. Nandiyan pa rin yung giving. Verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Ngayon, kung obedient tayo, God will do that. Pero kung disobedient naman tayo, verse number 11 mangyari. Anong mangyari sa verse 11? My son, despise not thou the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. For whom the Lord loves, He corrects, even as a father, the son in whom He delighted. And after you are chastened, ano mangyari sa verse 13? Happy is the man that findeth wisdom. Paging marunong ka na ngayon, magkaroon ka na ng tinatawag na evaluation at inventory sa buhay mo na ngayon, Panginoon, magpakatino na ako, ayusin ko ng finances ko, ayusin ko ng relasyon ko. Ganon yan mga kapatid. So, dahil sabi ng RBC Channel 38, medyo lalampas na ako, pero ito mga kapatid, Gideon gave us a good example. Ano siya? Tapos na ang kanyang mission. Sabi niya tapos na At mapansin niyo, na-maintain niya ang karakter niya hanggang namatay. Yun ang maganda. Na mamatay ka, later on, maganda pa rin sinasabi ng tao sa'yo. Pero kung namatay ka, kalimutan ka na kasi ang sama ng ginawa mo. Di ba mas maganda yung ipili ko lang buhay mo? Anyway, sa heaven, ma-review lahat yan. Kung hindi pa kayo saved, call on Jesus. Sabihan si Lord Jesus, ako po ay humingi ng kapatawaran ng aking kasalanan. Bukas ang aking puso, tinatanggap kita bilang tagapagligtas ko, Lord Jesus. Ayaw ko maiwan dito pag naghari na si Emmanuel Macron. Ganun lang yun. At we will welcome Ma'am Luz Biminda de Guzman. Pagpalain ka ng Diyos, sister, ha? Let us pray. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters who had watched this program today. Bless them mightily according to your word. Help them also in their needs. Those who are in need of good health and healing, please extend the healing touch. Bless this, my brothers, my sisters of work, businesses, and bring more customers, clients, patients, and people who needs their help. And in turn, they will also be blessed according to Isaiah 43 verse 4. That people were given by God for us to eat. In Jesus' name, amen.